on episode 2 of Kasalanan bang maging mahirap? And ngayon, ang itatakal naman natin is about mahirap nga bang maging mahirap? Siyempre, para mas fully maintindihan natin yung mga pinag-usapan natin earlier about our experiences, pag-usapan muna natin kung ano ba talaga yung poverty. I-discuss natin ni Daniel Padilla. Opinion mo lang. Ayan. Kung ano yung poverty for you? Basahin ko muna to. Oh, sige, basahin Basahin mo. mo. Okay, babasahin ko muna, guys. Yung meaning muna ng poverty. Oo, ako talaga yung trip nyo ngayon. Oh. Iwan mo pa si Catherine. Yung- Ah, poverty. The state of one who lacks a usually or socially acceptable amount of money or material possessions has become a serious reality. It is said to exist when people lack the means to satisfy their basic needs. yung pagkakaintindi ko dito sa poverty is parang masasabi mo lang na kasama ka dito kung di mo kayang mag-provide sa sarili mong pamilya ng mga basic needs tulad ng nung 3 times a day na pagkain. Yes. Tapos yung mga pangangailangan nila sa mga eskwelahan nila. Doon lang pwedeng sabihin na kasama ka dito sa poverty. Yes! Perfect. Ako to. Tapos na. So, ayun nga, yung poverty is, dito, ito yung lack natin ng possessions, meaning money or material things. Kagaya nga ng sabi ni Daniel Padilla, na masasabi natin na part ka nung community ba yung tawag niya, pero masasabing, align ka, kabilang ka sa poverty if hindi mo na provide yung basic needs mo, which is yun nga yung pagkain, yung shelter, most importantly yung shelter, and ayun, so, syempre, yung poverty, meron tayong iba't ibang types kung ano-ano ba yon. So, we have here 3, cyclical poverty, collective poverty, and concentrated collective poverty. So, una nating i-discuss is yung cyclical poverty to be discussed by Adi. Nakakakaba. Nag-uusapan natin yung mga uri ng poverty. Isa na rito yung tinatawag na cyclical poverty. This sort of inability to provide for one's basic needs rests mainly upon temporary food shortages caused by natural phenomena or poor agricultural planning. Prices would rise because of scarcities of food which brought widespread albeit temporary or misery. Parang sinasabi dito na pansamantalang hindi na ipro-provide yung mga yung mga basic needs natin tulad ng pagkain, shelter, tapos yes, need a friend, sorry. Call a friend. Go. Talking about poverty, syempre may iba't iba tayong types of poverty, and today we'll tackle about cyclical poverty, collective poverty, concentrated collective poverty, and of course yung case poverty. So, unahin natin yung cyclical poverty. Katulad nga nung sinabi ni Adi kanina, itong cyclical poverty, ano lang siya, temporary lang siya, which means na hindi siya tawag dito, hindi naman siya permanent na tawag dito, parang panghabang buhay ng may tawag dito, may inability na mag-provide ng basic needs. Ano lang siya, yung cost lang ng nung temporary ng ng basic needs is yung mga phenomena na natural causes like floods, ganon, typhoons, na parang hindi naman siya pamadalian na maayos. So parang mga ilang days ganon or weeks ganon na magiging temporary yung tawag dito, yung hindi natin kayang makapag-provide ng basic needs natin ganon. Next is, meron pa bang magdadagdag ng Parang may idea si Danica. Ah! May idea si Danica. Collective. Collective.
Collective poverty naman is contrast to cyclical poverty, which is temporary, widespread, or collective poverty involves a relative permanent in, insufficiency of means to secure basic needs. Ito naman, under siya ng development, sinasabi dito na sa isang society na hindi permanent na yung kahirapan nila, which means hindi na nila mababangon yung ano nila, society nila. Hindi na kaya Permanent masustain. na yung kahirapan nila. Meron pa pong Wala nang pag-asa. Ano, Si Eman. Emay, yes. Si Eman yun. Kaya yan, oh. Dali. Mayor. Kaya mo yan. Meron Go. ako, Mark, may Hindi, okay lang yan. Sa akin, idadagdag ko lang doon sa sinabi ni Danica is yung parang sinasabi niya na yung poverty is parang ah, yung collective poverty is na natin sa relatives natin, kumbaga parang hindi naman sa hawa-hawa, kumbaga yung poverty is lahat ng kapamilya nyo o yung buong angkan nyo is talagang mahirap na talaga simula pa dati. Yun lang. Next na tayo. Marisa. Charot. Ano na yung concentrated? Ang concentrated collective poverty naman is abandoned by industry and in areas where agriculture or industry is inefficient and cannot compete profitably. There are found victims of concentrated collective poverty. Their chief economic traits are unemployment and underemployment, unskilled occupations, and job instability. Those with the most severe poverty are found in poor areas of the southeast, including the Mississippi Delta and ano to? Oh my God. Oh my God! Ano na lang, nonchalant na lang, gano'n na lang. And, Appalachia. Ayun na yan, basta yun na yan. As well as on Native American lands. Ang pagkakaintindi ko naman dito, ito yung mga parang ano ba? I think kailangan ko ng tulong ng mga to. Need help? Yes, Macroid feeling. Ang pagkakaintindi ko dito sa base dito sa concentrated collective poverty is yung mismong industry na yung hindi na makapag-provide dahil kulang yung yung pagbibigay ng agriculture doon sa mismong industry na kinabibilangan nila, and hindi makapag-compete yung bansa na to sa ibang bansa dahil maraming problema doon sa economics nila. Tsaka isa na rin doon yung unemployed, mga hindi skilled na workers, pati na rin yung mga job na hindi nagfi-fit doon sa mga pinag-aralan nung nasa loob ng bansa na yon. Ayun lang. Baka may gusto pang magbigay ng opinion. I think si ito to. Ayan. Ito. Hindi, sa'yo. Wala na guys. Yun na yun guys. Nasabi na ni Macloyd. Ayun. Next na. Case poverty. Si Aliana, meron yan. Ayan, si Ariana daw. Okay, so now we're talking about case poverty. It refers to inability generally related to the lack of some basic attribute that would permit the individual to maintain himself or herself. Such persons may, for example, be blind, physically or emotionally disabled, or chronically ill. So dito, from the word itself na case, may different case siya ng poverty kasi ito, hindi siya necessarily, what do you call this? Contributed by nangyayari sa paligid niya. Siya sa sarili niya, hindi niya kaya mag-provide para sa sarili niya because either may sakit, ito yung mga tinatawag natin na PWD or person with disability. So, may share ba kayo about this? Let's hear it from from Daniel Padilla. Yes, ikaw Hindi ko talaga. nga naintindihan yung eh. Ano, di mo Case poverty. Ano ba yan? Ano lang yan? Eto, It's me, oh. hi. I'm the problem, it's me.
Ayun yung mga Ang dami ng dead air nung podcast na to, Daniel. true. Kayo nga muna. Sige, discuss. Clarissa, sa'yo na. ano. Sabi mo, diba? Ito kasi yung yung case poverty, ito nga yung mga PWD na nahihirapan or hindi na kaya na mag-provide ng basic needs nila. Ganun. Ah, Hindi ko alam eh. Ito, Baka dito na ikaw, rin papasok ito, yung ito, mga, yung sa gobyerno ba yan? Kung hindi ako nagkakamali, na yung mga PWD ay makakatanggap ng kaukulang yun. Okay, man. Nice one. Ito na. Call a friend, call a friend. Ito na. Yan. What do we mean by subsidy? Pasubo ako Hindi, joke lang. Hindi, kasi yung case... yung... Basically kasi, yung case poverty is like... yung PWD na sinasabi is binibigyan sila ng monthly or binibigyan sila every 3 months ng incentives na subsidy para sa kanila na pera kasi ngayon tulad ng sinabi kanina na meron silang wala silang kakayahan na kumita ng pera or mag-provide para sa sarili nila kasi nga nahihirapan sila sa kanilang kalagayan o katangian sa buhay. Kaya meron silang binibigyan sila ng mga kaukulang suporta ng gobyerno para kahit papaano meron silang maigastos para sa sarili nila. Dali. Bara. Okay, so since napag-usapan na natin yung types of poverty and kung ano ba yung mga meaning nun, mag-share naman kayo ng thoughts nyo with regards dun sa title ng episode natin na mahirap ba talagang maging mahirap na since may mga types nga ng poverty, paano ba natin maiko-connect na mahirap nga na maging mahirap? Nabigila sila sa question. Everyone silence. Okay, Sa akin, kung sasabihin mo na mahirap maging mahirap, depende na lang po sa tao yun. Kung gusto mong maging mahirap pang habang buhay, nasa sa'yo na yun. Kung sisipagan mo, ganito na lang yung buhay mo. Kung pipili mo na lang ganito kasi, ganito yung nakasanayan mo. Ngayon, kung gusto mong makawala sa hirap na yon, hindi ka naman PWD o wala ka naman dinaramdam sa katawan mo. Why not na magsipag ka para sa sarili mo, para rin sa future mo, di ba? Hey, part of that. Daniel Padilla is on it. Yeah? Ayan na. Trip talaga Ah. Mahirap ba maging mahirap? Para sa akin, depende rin sa tao, katulad nung sinabi ni Macleod. Kasi, tawag dito, kahit wala kayong sapat na pera para, yung pamilya mo, walang sapat na pera para pag-aralin ka. Hindi naman yun hadlang para, para tumigil ka na maging pariwara na yung buhay mo. Sa tawag dito? Salimutan ko. Sa tutusin nga, mas maraming naging mayaman ngayon na mahirap lang dati. Dahil masipag sila. Sino yun? Like, Drop name. Hindi ko Name kilala. drop. Ay, King Si Jeff Bezos, si Bill Gates, and sino pa ba? Si Elon Musk. ano Yan. Elon Musk? Elon Musk? Elon Musk. Elon Musk. May dadagdag pa ba ako? Josh Mojica. Kayo na nga muna. Siguro sa akin, yung title namin na mahirap bang maging mahirap. Actually, maraming meaning yun na masasabi natin. Pero para sa akin, mahirap talaga maging mahirap. Pero the main thing is, papayagan mo ba yung sarili mo na maging mahirap na lang habang buhay? Yep. Kumbaga gagawa ka ng isang bagay para yung pagiging mahirap mo is mabago. Kumbaga yung pagiging mahirap na buhay mo, maibago mo, babaliktad mo maging masaya, kumbaga maging komportable ka sa buhay mo, gagawa ka ng way. Kumbaga gusto mong dadaan ka sa proseso. At saka yung sarili mo, hindi mo hahayaan na makitang mahirap o patuloy na naghihirap lang. May dadagdag lang ako. Ayan na. Dali. Go, palong. Meron din. Hindi ko kasi naisip kanina to yung sagot eh. Di ba, may dalawang estado ngayong tatlo pala. May apat ba? Apat. Ano yung isa?
Ah, Study, please. hindi. Hindi, estado sa buhay. Ano, merong mayaman, may sakto lang, tapos may mahirap talaga. Ayun. Hindi naman dahil mahirap ka, di ka na aasenso sa buhay. Ang advantage lang kasi ng pagiging mayaman is, kaya mong mag-provide ng, mga pangangailangan mo, tulad sa pag-aaral, sa mga, gastusin, kung saan man. Ang, wala ako. Ang lang, ayun lang yung advantage, pero nasa sayo pa rin kung paano mo i-handle yung, yung sitwasyon mo na ng pagiging mahirap. Kaya hawak mo talaga yung yung future mo. Hindi po kami lasing. Ganyan lang po talaga magsalita. Wala pong ano. Okay, so yung iba pa, go. Ayan. Mahirap maging mahirap in terms of sustainability. Pero naniniwala ako na hindi mahirap maging mahirap kung gagawa tayo ng way para makawala tayo sa sitwasyon na yon. Ayun nga, tulad nga ng, 'di ba, sabi nga nila, ay, sorry. Perfect. Libre lang mag-aral. I mean, hindi naman sa yung, bahala na kayo. Ano pa ba? Isipin nyo na yun. Ayun nga, kung isusubukan natin tumiwalag dun sa certain situation na yun, na bakit gusto nating maging mahirap, ay bakit natin pipiliin na maging mahirap kung marami namang paraan para makalabas tayo doon. Yan lang po. Yes. Ako naman. Siguro, ewan ko, last na to siguro. Hindi, meron pa si Danica. Pero ako, ito, mahirap ba maging mahirap? For me, yes. Pero, kung sasamahan mo siya ng diskarte, mapapadali mo yung buhay mo. And kasi may mga tao na, PWD. Pero, ginagawan talaga nila ng paraan para ma-provide nila yung basic needs na kailangan nila para sa sarili nila or para sa pamilya nila. Kaya, ayun, hindi ko na alam. Basta yun lang. Oh, hindi naman yun hadlang para, para huminto ka na and hindi na magpatuloy dahil lang PWD ka or may mali sa'yo, ganun. Okay. Ewan. Ikaw, Danica. Ako, hindi ko na rin po alam. Okay na. Francis Sabi na. na nila. Okay. Ako. Since almost lahat sila ang sinabi is discarded, yung na tayo as a person, kailangan nating may choice tayo kung magsistay ba tayo na mahirap lang. Pero sa akin, maging political tayo, kailangan natin ng tulong ng gobyerno. If yung government and natin, dito, yung mga nakaupo, is mananatili na, na mapanglamang sa atin ng mga ordinaryong tao, na tayo mismo yung nagpaupo sa kanila dun sa upuan na yun para sana matulungan tayo, lalo na yung mga kababayan natin na mahirap. Pero mas pinipili nila na sila yung umangat and sila yung makinabang sa kung ano dapat yung pinapakinabangan ng bansa natin. Tayo yung nalulubog eh. So, we're calling for the administration na sana instead na alam naman namin na may ginagawa kayo pero hindi yun enough. Never yun magiging enough. Kasi yung sitwasyon lang natin, bakit may mga pa rin tayo, may mga squatters area pa rin tayo. Bakit? Oo, and bakit yung sweldo natin is hindi pa rin tumutugma sa presyo ng bilihin natin until now? 'Di ba? Rin yun eh, kung sasamahan ng diskarte ng mga tao, syempre kailangan na may katulong kami sa pagdiskarte namin na yon. Most especially yung mga PWDs na sila mismo sa sarili nila gusto nilang makaangat sa buhay, pero yung opportunities hindi nabibigay sa kanila. Sana magawan yun ng paraan ng gobyerno natin. Okay, yun lang naman yun sa akin. Magiging nonchalant So, kami. kung tatanungin nyo kami kung mahirap ba, magiging mahirap, ang sagot is, kasi mahirap. yes, mahirap pong maging mahirap. Yun talaga yun. Okay. Yun talaga. Probably yes, indeed. So,
ayun lang naman, yung episode 2, yung realization is, totoo na, na mahirap maging mahirap. Yes. Okay, so, abangan nyo yung next episode namin, which is itatakal naman namin is about social work. So, Nasa rooftop na ba tayo? okay, so, since pinag-usapan, ako na yung nag-open up ng government natin, next episode pa na, abangan nyo naman yung about mga social workers natin. Social workers natin. So, kaaban!